sama-sama tayong magiging saksi. Nagliyab ang isang SUV sa tabi ng kalsada sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ay sa isang saksi, umuusok na noon ang sasakyan habang umaandar at nang tumigil, bumulwak ang langis. Sa ilalim ng sasakyan, saka ito nasunog. Agad naman nakalabas ang driver nito na isang pulis. Ang kwento niya sa BFP, umalingasaw sa loob ng sasakyan ang tila amoy ng nasusunog na kawad. Patuloy ang investigasyon. Iniimbestigahan ng pulisya kung paano nakapasok ang suspect na may dalang patalim at ng hostage pa sa isang mall sa Batangas. Nakikipagtulungan na ang security personnel ng mall sa investigasyon. Saksi, si June Veneracion. Kami programa tuwing umaga. Ngayon, sabihin mo sa amin kung ano ba yung kahilingan mo. Tinutukan ng patalim ng lalaking ito ang kahera ng isang tindahan sa SM City Lipa sa Batangas. Pamilyado ka ba? Ito nga sir eh. Pamilya ko nga siya nagano eh. Yung asawa ko eh. Matapos ang halos 3 oras na negosasyon, nakumbisi ng pulisya ang hostage taker na papunta na sa mall ang kanyang pamilya. Pumayag siya na bumaba mula sa second floor kaya nakakuha ng tiyempo ang pulisya na dambahin ng suspect. Nahuli na po. Nung grinab ko siya na gano'n doon sa kamay, pilit niya pa rin kasing kukunin yung kutsilyo. So doon na kami nag-agawan sa kutsilyo. So kaya nagkasugat. Kaya nung tumilapon yung kutsilyo, hindi nila nakita eh. Tapos ramdam ko na may sugat na ako dito. Ang pinagtataka ng Lipa City Police ay kung paano nakapasok ang suspect na may dalang patalim sa kabila ng mahigpit na seguridad sa mall. Isa raw ito sa mga dapat sagutin ng mga security officer ng mall. Sa inilabas na statement ng SM, nakipagtulungan raw ang kanilang security sa PNP para makontrol ang sitwasyon kahapon. May gagawin daw na joint investigation para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Pinuntahan din ng mga opisyal ng mall ang hepe ng Lipa City Police at tiniyak na nagsasagawa rin sila ng internal investigation. Yun naman po ang nila doon, na pananagutin talaga nila kung sino yung mayroong lapses sa security. Sinabi naman nila na paigtingin nila yung security nila. Nailigtas naman ng hostage na hanggang ngayon ay emotional pa rin sa insidente. Tumanggi siyang magpa-interview pero ipinakita niya sa amin ang mga sugat sa leeg at kamay na natamo. Gagamitin para sa investigasyon ng pulisya ang video na ito na nakapost sa social media page ng Lipa Police. Mahaharap ang suspect sa reklamong serious illegal detention at paglabag sa Omnibus Election Code, kaugnay ng illegal possession of deadly weapon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nakatakdang irafo sa Korte Suprema ang inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya. Ang giit ng Vice Presidente, minadali ang proseso ng impeachment para umabot bago mag-eleksyon. Saksi, si Salima Refra. 2 linggo matapos ma-impeach ng Kamara, tumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Katwiran ng bise, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Sa inihaing petisyon, iginiit na hindi maaaring magkaroon na mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sinadya raw ng Kamara na paikutan ang 1-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito ay para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Francis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakukuha lang ng dating Pangulo ng kanyang mandatory continuing legal education exemption na isang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman naihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga maestrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial.
Inaasahang iraraffle muna ang petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na en banc session. Ayon sa liderato ng Senado, nirefer nila ang bagay na ito sa Solicitor General para sila ang sumagot. Wala pang tugon sina Speaker Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco. Nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor na walang basihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi napag-aralan at minadali ang fourth impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the 3 impeachment complaints were filed back in 2024, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Senate President Chis Escudero, providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue. ire-refer naman daw ni Escudero sa Senate Committee on Rules at Legal Team ang mga sulat sa kanya para mapag-aralan. Sabi ni Escudero, nasa 40 araw ang kailangan para magsumite ng pleadings ang magkabilang kampo bago masimula ng pre-trial. Kaya hindi na raw talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. Diba? So the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simula ng impeachment trial sa Bise, bumubuo na raw ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa senator judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyers' fees na hindi pa raw naisa sa pinan. Kukuha kasi ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Naglabas sa payag ang Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco. Anya batid nila na may 2 petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa validity ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hihintayin daw muna nila ang kopya ng mga petisyon bago magbigay ng komento. Pero siniguro niyang nasunod ang constitutional requirements nang i-transmit nila ang articles of impeachment sa Senado. Humingi ng tawad ang negosyanteng si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na si DJ Jelly Au. Inireklamo ng DJ ang kanyang nobyo sa NBI matapos siyang suntukin at sabunutan sa loob ng sasakyan. Saksi, si John Consulta, exclusive. Dito ako haharap sa inyo, maharap na humihingi ng taos-puso na sorry, sobrang sorry. Sa eksklusibong pagharap sa GMA Integrated News, lubos ang pagsisisi ng negosyanteng si Jam Ignacio sa ginawa niya sa kanyang fiancé na DJ at influencer na si Jelly Au. Ayon kay Jam, hindi siya nagtatago. Naghintay lang daw siya ng tamang panahon para magsalita. Nasa NBI na ang inihain na reklamo. Sabi ng DJ, sinutok siya ni Ignacio at sinabunutan habang nasa loob ng sasakyan. Sa simpleng hindi pagkakaunawaan, and siguro may halo na rin siguro pagod sa paghapon na lakad namin. Kumbaga, tao lang din siguro ako, sir. Baka napunulan din siguro ako. Humihingi rin ng kapatawaran si Ignacio sa mga mahal sa buhay ni Jelly at sa kanilang mga kaibigan na nasaktan sa pangyayari. Han, alam mo yan kung gaano kita kamahal. Sorry sa mga nangyari. Pinapangako ko sa'yo na hindi na maulit to. Sa kabila ng kontrobersya, nais ni Jam na ituloy ang plano nilang kasal. Alam mo na gusto ko ikaw na yung makasama ko talaga.
Alam mo yan na may plano tayo na bumuo ng pamilya. Tuparin natin na Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Jelly Au. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa Abril target, madesisyonan ng LTFRB ang hiling ng mga transport group na dagdag pasahe sa jeep. Ayon sa LTFRB, 5 pisong dagdag sa minimum fare at 2 pisong dagdag sa kada kilometro ang hiling ng 3 grupo ng mga jeepney operator. Habang dinidinig ang petisyon, hiling ng mga transport group ang piso hanggang 2 piso na provisional increase habang mahal ang diesel. Ang mga operator at driver naman ng ride-hailing unit humiling ng 25 pesos na dagdag sa kanilang flag-down rate at 3 pisong dagdag sa kada kilometrong biyahe. Itatakda pa ng LTFRB ang pagdinig sa petisyon. Napuno ng pangamba ang isang ina sa Caloocan matapos tangkain umano na isang lalaki na dukutin ang kanyang 5 taong gulang na anak. Ang insidente nangyari sa labas lang ng bahay ng biktima. Saksi, si Maki Pulido. Mula sa kwarto, napasilip sa CCTV si Liza, di niya tunay na pangalan, nang may marinig na katok sa pintuan ng bahay. Ang kanyang nakita, isang lalaki sa bintana na may sinisenya sa 2 batang nasa sala. Dumukot ang lalaki ng barya sa bulsa at inabot ito sa isa sa mga bata. Nung medyo umatras siya, gumaganon siya eh. Parang may tinatawag siya mula sa loob. Nung na-convince niya, lumabas po yung isang bata. Binigyan niya po ng pera, pagbigay, sinisenya sa kanya na umakyat sa taas. Napatakbo palabas ng bahay si Liza nang makitang lumabas ang kanyang pamangkin. Pumesto na po ako dito sa lugar na to na para maharang siya. Tapos ang sabi ko, bakit mo binigyan ng pera yung bata? Kasi smart siyang parang pipi. Gumanon lang po siya. Opo, kuwari siya hindi siya makapagsalita. Nang ipasok ni Liza ng bahay ang bata, nakatsyempo ang lalaki at agad na umalis. Labis ang pag-alala ng nanay ng bata dahil suspetsya nila balak dukutin ng lalaki ang 5 taong gulang niyang anak. Natakot na rin para sa anak ko kasi lagi naman po sila naglalaro dito kahit walang bantay. Tsaka panatag po ako kasi tapat lang ng bahay, malayo po sa kalsada. Nireport na ng pamilyang insidente sa presinto ng pulis na nakakasakop sa Barangay 180 Caloocan. Hiling ng nanay maimbestigahan at mahanap ng mga pulis ang naturang lalaki. Hindi naman nagpa-interview sa harap ng kamera ang PNP Substation Commander pero sabi niya iimbestigahan daw nila ito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.